Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay itong mainit na usapin pa rin dyan po sa Committee ng Good Government and Public Accountability na kung saan yung mga kawani ng OBP at former DepEd employees at yung si Pusit ay umatin doon. No, yung dalawa pong Special Disbursing Officer ng OBP and DepEd ay umattend din po at nagpaliwanag. At natagpuan natin, nalaman natin at napakinggan natin yung kanilang mga revelasyon tungkol kung paano po ginastos, no? Paano nawala sa kamay nila yung ilang milyong piso na CIF. 500 million sa OBP, 125 sa DepEd at ginastos lang ng 11 days. At yung nga pong isa, si Miss Acosta ng OBP, dahil sa sobrang takot at nginig niya habang siya po ay ini-interpolate ni Congresswoman Beatrix Luistro na alam naman natin na napakahusay, napakagaling sa mga pagtatanong at paghuhuli sa mga taong nagsisinungaling. And mukhang tumaas ang high blood nung si Miss Acosta at itinakbo nga po sa Veterans Memorial Hospital sa atin. Birawin nyo, no? Ang galing nilang magdrama eh. Kumbaga, makikita nyo yung pattern nila na dapat nandoon sila sa linya. Walang liliko sa kaliwa, walang liliko sa kanan. Si Miss Acosta, lumiko sa kaliwa. Ayun. Napagtanto niya, ay nagkamali, may nailaglag ako. Di po ba? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at magpasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming, at special shout out sa lahat ng ating OFWs, sa ating mga men and women in uniform, sa mga frontliners at guro, at maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta, pagtulong sa ating channel, and special shout out to all our Kapots Angels. May God bless us all, may God bless the Philippines, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil. Okay, so yan po ating pag-usapan ng maiksi lang mga kababayan. Kami po napapaisip nung kaibigan ko, sabi niya, yung nangyari doon sa second part ng committee nga ni Joel Chua, yung dalawang SDO na ang ini-interview. Mukhang mga kababayan ano ba to? Nabraso sila? O talaga lang nagtiwala sila sa bising presidente? Sa sobrang tiwala nila, nawala na yung kanilang katalinuhan or any common sense. Kasi baka pag hindi sila sumunod kay Pusit, nakita nyo naman. Ano ang totoong ugali ni Pusit pag hindi mo siya sinunod, hindi niya nakuha yung gusto niya sa'yo, o hindi niya nakamit, hindi sa kanyang satisfaction, yung ginawa mo o yung ipinag-uutos niya, hindi mo nagawa, malamang. Tingnan niyo na lang ginagawa niya. No? Talagang persistent siya sa kanyang persistency, sa kanyang pagiging bratanela, ika nga nung ating friend, she is unhinged person. Alam niyo yung unhinged? Parang yung tornilyo, maluwag. Unhinged hindi nahigpitan. Tingnan niyo definition ng unhinged. Krong-krong. May saltik, may sapak mga kababayan, no? Dahil nga diyan siguro itong si Acosta nanginginig dahil nandoon ang kanyang amo nakabantay. Tama, mali. 'Di ba? Ang sabi lang dito sa isang balita mga kababayan, BP Sara ordered her to release Compi Fund to Colonel. Ito na naisama na natin sa ating
video. Pero, meron po tayo, ito po yung iduduktong natin dun sa latest video natin na ... Kasi ang karugtong nito, no, the other half is, bakit yung tatay ni Pusit ay nagpa-presscon at tipong nananawagan, inciting to sedition sa mga uniform personnel na mag-aklas. Kasi ang sabi niya, hindi na daw makorek si Pangulong Marcos at Speaker. Yun lang ang rason nyo. Tapos dahil daw may bangag tayong Pangulo, yun ang rason nila. Repetitive na yon. Paulit-ulit lang mga kababayan. Ito talagang mga Duterte because they are power hungry. They want to overthrow the legitimate presidency of Bongbong Marcos Jr. Gusto nila sila pa rin ang humawak ng power para po mapagtakpan yung mga kamalian, yung mga kasalanan nila at patuloy nilang i-plunder ang kaban ng bayan. At malay nyo, no? Merong isang bansa na nag-uudyok sa kanila. Guluhin nyo ng guluhin, yung bansa ninyo internally, kami na ang bahala dito externally, lalo na sa West Philippine Sea. No? Kasi po ang Pangulong Marcos ay naninindigan. Hindi siya magbiblink sa mga provocation ng mga Chekwa sa West Philippine Sea. Sabi niya, I intend not to yield. Filipinos do not yield. Ayan ba yung bangag? Diba? Na ipinaglalaban ang nararapat para sa mga sambayan ng Pilipino? Ayan ba ang bangag na pinaglalaban ang karapatan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea? Yan ba ang bangag na nagbibigay ng mga titulo ng lupa at binababa ang sarili doon sa mga nasalaylayan? Ayaw makita ng mga Duterte na mas mahigit pa na mahusay ang Pangulong Bongbong Marcos kaysa sa kanilang poong mamamatay tao na si Digong. Umamin, ha? Mamamatay tao, sinungaling, at ang sinungaling ay kapatid ng diba? At nagpapagamit pa. Nananawagan siya sa mga militar. Karugtong to bakit? Kanino binigay ni Acosta at ni Edward Fajarda yung mga perang confidential funds? Si Acosta nag-withdraw ng 4 na beses na tagwa 125 million pesos in 4 instances. Si Fajarda ilang beses nag-withdraw ng 37.5, 4 na beses din. San lang nila nilagay? Sa mga duffel bags. Parang legal robbery ng isang bangko. Cold hard cash po yun. Walang cheque, walang man lang i-credit card na, sige, pasok mo yan, may laman yan, milyon. Hindi po Cold hard cash in series of duffel bags, nilagay lang sa opisina ni Pusit o sa DepEd. Kanino binigay nung dalawa na yon? Yung isa sa OBP, yung isa sa DepEd. Si Acosta binigay niya kay Colonel Lachica na siyang namumuno sa BPSPG ni Pusit. Siya daw. Inutusan siya. Sabi niya dito, BP Sara ordered her. Sino yung her? Si Miss Acosta to release Compi Fund to Colonel. Kasi kung hindi mo susundin yan, sige, hindi mo ako sundin. Alam mo kung anong mangyayari sa'yo? Parang yung mangyayari sa'yo ay parang si Yusek retired Gloria Mercado ng DepEd. Diba? Binraso nila si Yusek kasi ayaw pirmahan ni Yusek Mercado yung request ni Pusit through Shari Fajarda na asawa ni Edward Fajarda. Pero nakatanggap si Yusek Mercado ng 50,000 sa envelope for 9 months. 9 times. So, 450,000 pesos yun. Ganon din ang nangyari kay Catalan. May pinapapirma kasi kinakailangan mailabas sa bangko. Binigyan siya ng 25,000 for 9 months. Ganon din si Ucias ng Procurement Division ng DepEd. 15,000 for 4 months. At umamin din yung dating spokesperson na si Attorney Michael Powa na occasionally nakakatanggap siya ng sobre mula kay Pusit. Diba?
Ganon niya gastusin ng pera, panunuhol. O ngayon, bakit binigay kay Colonel? Kasi daw, sabi ni Paharda, utos yun ni Pusit na amo niya. At pinagkakatiwalaan niya naman daw po si Colonel La Chica kasi tinatras ni Biping Pusit. O, saan ginastos ni La Chica? Si La Chica ay active military personnel. Paano niya ginastos yung pera? Ha? 15 million sa YLS ng AFP Army? 16 million sa mga safe houses? Ba't ang mahal naman, Colonel La Chica? And where are the rest? Di po ba? Nasaan yung iba? Bakit puro mga acknowledgement receipts? May Mary Grace Piatos, merong Kokoy Villamin. Di ba? Iko-connect natin to mga kababayan. Ha? Doon sa panawagan ng tatay ni Pusit. Ha? Ngayon, punta tayo ng DepEd. Si Edward Paharda, nung tinatanong siya, ini-interpolate siya ni One Rider Party List, Raj Gutierrez. Sabi niya, kaya mo binigay ang pera? Kay Colonel Nicolas, utos po sa akin. Bakit mo binigay kay Nicolas? Kasi po siya po ang nakakaalam paano po i-disburse ang confidential fund. Di ba? So meaning, itong dalawa, si Acosta at Paharda ay umamin. Hindi po nila alam paano i-disburse ang CIF. So therefore, na-hire sila diyan without them having the qualification how to disburse that CIF. The millions of pesos. Di ba? Si special disbursing officer kayo eh. Magkano sahod nyo pero yun hindi nyo alam. At mananagot sila mga kababayan. You accepted that job. You know the job qualification, the job description, and you know because you're in a public, you are a government employee, you have to follow rules and regulations. Nadiskubre po nung dalawang mambabata, si Luistro at Rodriguez, na they have violated Presidential Decree 1445. Di ba? O, nabawal kang mag-transfer ng pera. Ikaw na disbursing officer ang dapat na hahawak niyan. Ikaw ang magdi-disburse niyan. Ito po, ibasahin lang natin, ulitin lang natin tong article na to ha. Luistro pointed out that Presidential Decree 1445 provides that the disbursing officer who is Acosta and Paharda, na siyang ginamit din ni Representative Gutierrez kay Paharda, cannot. The word cannot. Hindi pwede. Delegate his or function which was contrary to what Acosta did with the 125 million. Hindi mo pwedeng i-delegate yung trabaho mo. Yung nakaukulang functions mo based on your job description. Hindi pwede. Yun ang sinasabi ng PD 1445. Diba? Pero, dahil nga sa utos no Pusit, at itinatras niya si La Chica dahil trust ni Pusit, naniwala siya sa trust. O, edi sana gumamit ka na lang ng trust yung pambalot ng oten. Sigurado pa, ha? Wag lang puputok. Di ba? Wag lang mabubutas pala. But yung trust, nabutas. O yun, no? Butas kayo. Acosta and Paharda. Maari kayong makasuhan dyan. Malversation of public trust for, negligence. Due to your negligence of your functions and duties that is stated in Presidential Decree 1445, you might be cited for malversation of funds. May pagkakabilanggo yan. Corruption yan when you said malversation, even though you don't have the money. Because of your negligence and you trusted your guts. Kasi bakit? Pag hindi mo sinunod si Pusit, baka kung ano ang gawin sa'yo, baka ang gawin sa'yo tulad ni Yusek Mercado, ipadala si Chief of Staff niya na yung kanyang pinagkakatiwalaan, si Zuleika Lopez, ang sabihin, mag-resign ka na. Ha? Yung principal niya, sinasabi niya dati si Zuleika Lopez because the principal
has lost the trust and confidence at you. Kasi nga hindi mo sinunod eh. Kapag naging boss mo si Pusit, ang utos niya ay Diyos. Yun ang susundin mo. Maski na alam mo na mali, susunod-sunod ka na lang kasi wala kang magawa. Yun na lang trabaho mo eh. Paano tulad ni Catalan, 36 years. Tulad nung chief accountant sa OBP, how many years you've been there kayong mga career service personnel? You dedicated your life for that simple job you have as a government employee. And then one power-hungry, power-trip government official nasira lang. Baka magbilanggo pa kayo. O? Malversation of public funds due to negligence. Nung narinig yan ni wala na. Bumigay na siya. Pero naituro niya muna si Pusit. Kaya si Pusit napaganto na lang. Napayuko na lang mga kababayan. Dahil alam niya, kamali siya. Oo. Dahil akala niya, napakagaling niya sa batas, tulad ng sinasabi niya, na tinutulungan ko na nga kayo dahil hindi nyo alam ang batas. Sabi niya sa kongreso yan, nung nandun siya, nung nagwawalwal siya. Pero pala siya, hindi niya pala alam yan. Kumbaga, ipinahamak ni Pusit ang mga empleyado niya. Ginamit niya po. O ngayon, paano mo tutulungan yan? Kung kakasuhan ng malversation of public funds due to negligence, pwede ba magpalit ulo? Di ba? O, ang sakit po niyan, mga kababayan. At itong sila chika, dapat matanong. O, kasi po nung si Acosta ay gusto magpatakbo sa hospital, lumabas si Pusit, bodyguard si La Chica, sumama siya. So hindi po siya natanong. Kaya nung kini-quiz ni ni Luis Tro si Acosta, sabi niya, if she will have given 125 million to La Chica without the approval of the Vice President, sabi niya hindi po. So therefore, hindi niya ibibigay yung 125 million kay La Chica kung hindi sinabi ni Pusit. Ang mali ni Acosta dito, dapat it should be in writing para merong kang hard evidence that she is the one asked me to transfer it. Para pati siya may kaso. Diba? Kasi you have the hard copy. You have a proper evidence. O yan. Baka sabihin lang ni Pusit, hindi ko in-order yan. Siya lang nag-decide yan eh. Di ba? Lusot siya. Kaya dito, alam nyo, isa pang nag-cause ng pagka-hypertension nito. Alam niya na ilaglag niya si Sara eh. As much possible, yung mga resource person sumasagot, wala po akong alam dyan. Wala po akong alam dyan. Iniiwasan nilang ilaglag si Sara. Kaso si Acosta, dahil sa panginginig niya, lumabas ang katotohanan. Opo, mga kababayan. Ha? Yan ang masakit na katotohanan, mga kababayan. 'Di ba? Biro nyo yung kay Paharda naman, yung kay Paharda nga po, 'di ba sabi niya, every week I give Nicolas 4 million to 6 million pesos. Ayun po kasi yung order. At si Nicolas, kumbaga binibigay kay La Chica paano gagastusin. Ganun po eh. Now, tanong natin, saan napunta yan? Since pala ang nagdi-disburse ng CIF ay ang military man na sila Chica or Nicolas kasama, hindi yung dalawa na bugok na nandoon lang, no? Para lang kumuha ng pera sa bangko, parang magi silang mga uto-uto nung militar na si Colonel La Chica. So si Colonel La Chica, milyon ang hinawakan. Wala naman siyang mandato doon. 'Di ba? Ang mandato niya is to give protection sa BP Pusit. Member siya ng BP SPG. So ano ang mandato niya? Binigyan ba siya ng mandato na tulad nung mga SDO na ikaw ang mag-disburse? 'Di ba? Dapat nagpa-appointee ka na lang, hindi ka na nag-BP SPG, nag-quit ka sa military, then have her appoint you. 'Di ba? Gawin kanyang assistant yung mga USEC, ASEC, di ba ganon? Hindi. Isa ba sa functions and duties ni Colonel La Chica ang i-disburse ang CIF? Now, the question is, eto na. Eto na. Ko-connect lang natin.
Dahil itong unhinged ninyong Sara Pusit Duterte ay nagwawala. Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya, talo siya, mga kababayan. Kaya lalong para po siyang todo menopausal period na siya, na binibira niya si Speaker Martin at si Pangulong BBM. Pero nung sabi ng Pangulo, papalagan ko yan. Hindi nyo pa nakitang nagalit ang Pangulo eh. Diba? Patuloy nyong inaapi-api. Antayin ninyo. Baka huwag kayong magkamali, baka ibagsak niya martial law, ako okay na ako. I-round out nyo yung mga minions ng Duterte at Duterte, tapos ilip mo ang martial law. Diba? O kaya better yet, ibarko nyo sila papunta ng West Philippine Sea, laglag nyo dyan sa sa Pieri o sa Subi o sa Mischief. Laglag nyo sila. Diyan na lang kayo. Mga pro-China naman kayo eh. Diba? Kunwari lang na pagmamahal nyo, minamahal nyo ang bayan, pero mga pro-China kayo. Kaya siguro galit na yung China dahil di makaporma eh. Diba? Nandiyan pa yung task force ayungin ng US, diba? Now, yung presko ni Digong, nananawagan siya sa mga kasundaluhan. Na ano pang ginagawa ninyo? Diba? Anong ginagawa nyo? Yung sinasabi niya na yung magano na kayo? Rise up. Dahil meron kayong presidenteng bangag, hindi makorek. Bakit nyo ikokorek ang Pangulo? Bakit nagkamali ba siya? May inagrabyado ba? Diba? Wala. Inaalagaan nga kayo eh. Diba? Ano pa? Kung maniniwala kayo kay Duterte, kayong mga active dyan, meaning, tanong natin, naabutan ba kayo? Diyan sa inyo ba napunta yung CIF na hawak nila chika? Tatanong lang. Yung mga OOO dyan, tulad nung nakaalala nyo yung manifesto of support to yung mga retired officers, naalala nyo yung 149 na nag-signature pa daw? Tanong natin, kayo ba naabutan ng sobre ni Kernel? Ano pa ang sabi ni Digong? May kakausapin daw siyang mga active military personnel. Alam ba yan ni AFP Chief Browner? Kung papansinin nyo si Digong, kayong mga kakausapin niya, therefore, you are now partisan. Sinasabi nyo, apolitical kayo. Sinasabi nyo, wala kaming papanigan kundi ang konstitusyon lamang. Tapos kakausapin kayo ni Digong. Baka ipapaalala niya sa inyo, hoy, mahigit 6 million ang binigay namin sa inyo. Di po ba? Sanungin nyo, saan dinala nila chika yung mga millions of confidential and intelligent funds? Kasi siya ang nagdi-disburse. Ayun ang sabi ni Acosta. Siya po kasi ang nakakaalam pa paano po i-disburse or i-liquidate. Siya rin ba yung gumawa ng mga acknowledgement receipts na Mary Grace Piatos at kung ano pang mga pangalan? Kokoy Villamin. Saan mo dinala la chika? At bakit ngayon si Digong nananawagan? These are all orchestrated attack against the very legitimate presidency of our President Bongbong Marcos. Planado ito from the very start. Yung pagkikreate ng BPSPG ni Pusit bago pa bumaba ang tatay niya. Binraso niya ang tatay niya kasi plano nila. Plano nila. So ayaw mo magpresidenting lumaban ngayon kasi alam nila matatalo sila eh. Malakas ang Marcos. Noon kakampi nila ang Marcos sa presidensiya. Diba? Through Aimee. Nabulag ang mga loyalists. Nabulag pa rin kasi tinandem ng Pangulo. O ngayon, anong ginawa ninyo? Pinagplanuhan nyo from the very start. Ha? Nagdrama ka na ayaw kong magpangulo kasi alam mo matatalo ka eh. Oo. Pag nagpangulo ka, labanan mo si Pangulong Bongbong Marcos, makikita talaga ang tunay ng mga Duterte supporter. Oo. Yun na lang eh, 500 something lang kayo. Di ba? Huwag niyong ariin yung 16 million ni Digong noong 2016.
Di ba? Wala kayo. Hindi nga kayo kilala nung 2016 dahil lang kay Amy. Di ba? Inilako kayo ni Amy sa mga Marcos supporters and loyalists. Kaya wag kayong mga gago. Di ba? Oh, ayan. Planado eh. Talagang nasa script nila. Sige, kapit ka na lang kay Bongbong kung ayaw mo. Pero ito gagawin mo. Sabi naman siguro ni Pusit, o sige, gagawin natin yan, pero bigyan mo ako ng protection. Binigyan siya ng protection. 400. Di ba? O, pera ng taong bayan yan. Kinuhanan nila ng mga personnel ang AFP at kapulisan para lang sa kanya. 400. Di ba? Sa isang tao, takot na takot ka. Akala ko ba matapang ka? Di ba? Akala ko ba matatapang ang Duterte? Kaya niyong maglakad mag-isa. Eh hindi. You surrounded yourself by 400 men just to protect you. Di ba? Oh, isipin ninyo. At the same time, no, sunod-sunod yung barrage. Ito ang naratiba natin. Pilitin nating paniwalain ang mga tao na bangag ang Marcos. Bangag ang Marcos. Di ba? Nung nangangampanya pa lang si Pangulo, presidente pa si Digong, bangag may bangag tayong kandidato, hindi matukoy-tukoy. Di ba? Planado mga kababayan lahat. All of these are scripted. Kaso, wala po silang mahakot. Yung EDSA nila, scripted din yan. Pero tinitignan nila, they're testing the water, but the water is so deep. It is so calm, and it's so deep. Di ba? Pag ang tubig kalmado, ingat ka. Hindi mo alam kung gaano kalalim yan o kung ano yung nasa ilalim yan. Mabuti pa yung raging waters. Alam mo, hindi mo susuungin. Dahil kung ano mangyari sa'yo eh. Di ba? Pero yung calm water, mas deadly. Because you never know what's lurking underneath. Di ba? Oh, isipin nyo. Planado. Ngayon, walang kumagat eh. Walang kumagat sa deepfake video nung pulburon. Ngayon, inulit na naman. Sino pa maniniwala? Magbabacktrack. Bakit magbabacktrack? Kasi hindi kinagat eh. Di ba sinabi niya, bangag tayong Pangulo ngayon. Biglang kinabukasan, hindi ko sinabi yan ha. May video. Tapos sinabi na naman bangag, bawi ulit. Tapos nung press ko niya latest, bangag na naman. Sinabi pa sa mga sundalo, wala naniwala eh. Bakit? Alam po ng kasandaluhan yung tama. At hindi sila pwedeng maging sunod-sunuran sa isang sinungaling at mamamatay taong naging presidente. Yung susunod dyan, yung maniniwala kay Duterte at magpapagamit para sa pagdidivide, no? At maglalaban-laban ang Pilipino sa kapwa Pilipino ulit. Nasaan ang kapayapaan? Wala. Dahil ang mga Duterte, they are bloodthirsty family. Oh. Tanong, saan napunta yung CIF? Si La Chica pala, si Colonel La Chica pala ang nagdi-disburse. Saan niya pinunta? Diba? You connect the dot. Bakit nananawagan si Digong? May kakausapin daw siyang active personnel. Baka ang panawagan na yon, hoy, nabigyan na kayo. It's about time. You fulfill yung utang na loob ninyo. Yun po yun eh. With that kind of money, more than 500 million, tapos acknowledgement receipts lang na more than 400, na pare-pareho ang pangalan, iisa ang signature. Di ba? Isipin ninyo. May mga retired personnel, retired na mga minions ng Duterte. Ano ang impluwensya nila sa mga active? Malay nyo nga. Nabigyan din ng envelope. Malay natin, baka. Kaya itong si Sara, tandem sila ng tatay niya. One barrage here, one barrage there. Itong dalawang unhinged Dutertes, no, ang sumisira sa atin. Sila ang anay sa ating bansa. Oh. Ngayon, ano ang sabi ni Romeo Browner, si AFP Chief General Romeo Browner Jr.? Tandaan ninyo, sinumpaan natin. Hindi kayo pwedeng maging loyal sa isang tao lang o sa isang grupo lang. We must remain loyal to the Constitution. Ano rin ang sabi ni Bersamin? Huwag kang selfish dahil alam mo kung sinong makikinabang. Yung anak mo. Mag-antay kayo.
Igalang nyo ang rule of law at ang konstitusyon. Huwag kayong sakim. Oh, anong sabi nung iba? Hindi naman fractured ang government eh. Ang pilit na bumabasag sa gobyerno ay itong mga Duterte. Kasi bakit? They are power hungry. They are power tripping and they want to continue their evil ways. Yun lang po. By blinding the people with their tinta ng pusit. Oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.